Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, a lamp under a bowl, taken from Mark 4, verses 21 to 25. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to his disciples, "Is a lamp brought in to be placed under a bushel basket, or under a bed, and not to be placed on a lampstand? For there is nothing hidden except to be made visible, nothing is secret except to come to light. Anyone who has ears to hear ought to hear." He also told them, "Take care what you hear. The measure with which you measure will be measured out to you, and still more will be given to you. To the one who has, more will be given. From the one who has not, even what he has will be taken away." The Gospel of the Lord. Sa akin yung lamp. So, bakit lamp? Normally kasi yung lamp, lalo na nung time noon, ewan kung may ilaw ba noon? Wala atang ilaw noon eh. So, kailangan talaga Ang na, ginagamit. so kailangan nila ng ilaw. Tayo ngayon, meron tayong Meralco, may kuryente, di ba? So, kailangan pa rin natin ng ilaw. Kailangan buksan yung kuryente para mag-ilaw. Hindi mo pwede siyang itago, di ba? So, yun yung gusto kong bigyan ng focus, no? Na parang may importance talaga yung visibility, yung Ilaw, ilaw, liwanag. yung Yan. liwanag, Oh, yan. Ibig sabihin, yung lamp na kailangan makita. Yan. Kasi yan ang pagkamadilim. Ay, tama ka ron. Andito naman yun eh. Yun yung function niya eh. Ang sa akin, alam mo, nakuha ko, dinagdagan ko lang na stand, lamp stand. Talaga. So, yung lamp stand, it is the right place where you put the lamp para expose siya talaga. Hindi siya itinatago. Sabi rito, should not be made secret. Nothing hidden. Hindi siya nakatago. It is to be made visible. Yan. Kaya nga, yung lamp na yon talagang kailangan magliwanag. Kung maliwanag, still more will be given to you. Kung aandap-andap, sabi rito, even what he has will be taken away. Ayan. So, yung maganda yun, no? Yung, di ba sabi ko lang, sa yung stand. Kasi talaga namang, saan may papatong yung lamp kung wala yung lamp stand? So, kung may lamp stand, ibig sabihin, meron siyang pwesto para makita. Oo, Hindi, sa buong, halimbawa, buong bahay, yung hindi ka pa question ng lamp stand kung itatago mo siya. Hindi naman ganun. Yeah. Okay, so yung message, no, na parang magandang maintindihan natin dito yung ano yung magandang maipapakita natin bilang tayo mga Kristiyano, no? So, ang parang napipick up ko dito na message yung wala kang pwedeng itago kung ano ka, lalabas at lalabas talaga yon eh. Kung lalabas at lalabas yon, dapat ang source mo, si God na. Kasi ang lalabas, maganda. Kasi pag hindi si God ang source ng light natin, di, yan yung magtago ka. No? Kasi talagang lalabas at lalabas kung hindi si God yung source mo, ang makikita sa iyo, talaga. Pangit talaga. Kahit nga minsan, ang ganda ng pinapakita mo.
pero yung motive mo hindi pure, nararamdaman pa rin ng tao yun eh. Na hindi, minsan yung iba gustong tumulong pero ramdam nila, kaya gusto tumulong yan, gusto manalo. Kunyari, election yun. O kaya may ibang motive. Pero kung talagang pure ang intention mo, yung sinasabing lang, talagang lalabas, iilaw, lalabas talaga. Para din siyang fruits na hindi mo mapipigilan umilaw. Lalong-lalo na kung si God ang napili natin na source of our light. Dagdagan ko na lang yun. Kasi yung lamp, parang siya yung nagbibigay liwanag. So, kung maliwanag, parang maaliwalas ang paligid. You see everything that is good. Nakikita ko lang dito, ang message sa atin is that kung meron kang ginagawa, it should be exposed. Huwag mo itatago yan, yung mga ginagawa mo. So, that means yung ginagawa mo, pag tiningnan ng tao, kung maganda yan, mabuti, they will be inspired na gayahin nila. Or kung meron man silang nakikita maganda, naliliwanagan sila sa iyo. Nabibigyan sila ng tamang pananaw kung paano sila gagalaw. Kung ang kabutihan mo na nakikita is consistent, tuloy-tuloy, hindi pakitang tao. Yun. Kaya ngayon lamp, kung ikaw ang lamp, hindi ka dapat nakatago. That means you have to um, volunteer to serve kung saan merong pangangailangan. Kasi kung maganda ang ginagawa mo and yet ayaw mo naman mag-volunteer, so that means you are putting yourself under the bed. Di ba? Yeah. So yun yung kasi ako, ang nakikita ko, wala naman tao na walang ilaw. Kung magpo-focus lang sila kung ano ang binigay sa kanila ng Panginoon, grace na halimbawa, walis ka lang ng walis, yung talagang iba ang klase ang paglilinis mo kasi talagang passionate ka ron sa ginagawa mo. Yun yung grace na binigay sa'yo ng Panginoon. So you will shine out on that grace that God has given you. Magaling ka magluto, di ba? So, doon ka nagsiserve. Kung saan ka magaling, dapat doon ka mag-serve. Huwag mong pilitin na mag-serve ka in ways na hindi naman yan ang binigay sa yung talent ng ating Panginoon. Yeah, meron naman na pwede rin ano sila, no, na yung pag meron kang ginawang maganda, huwag kang magtago. Kasi iba naman ayaw ipaalam. Kasi parang feeling nila, baka magyayabang. Di ba? So, siguro, iba naman yon, di ba? Yun naman pinapaalam. Ibig sabihin, hindi yung ikaw ang nagsasabi kung ano yung maganda mong ginagawa. Let others see it. At sila ang nagsasabi dun sa ginagawa mo. Hindi ba? Nakikita na iba yun eh. Pero pagka ikaw ang nagsasabi, medyo yun. There is something, yung humility, no? Merong question din sa humility. Sabi nga kung may ginagawa kang maganda, huwag mong ipaalam. Yung ginagawa ng kanan mo, huwag mong ipaalam sa kaliwa. So that is humility. That's part of wag the mo goodness. ipaalam. So, parang sinasabi dito, ito yung hindi mo, kasi ito yung function talaga no? Like, yung sa lamps, yung lamp, wala naman talagang lamp na tinatago. Kaya talagang sinasabi doon na yun yung function niya. Saan ka nakakita ng lamp na itatago sa ilalim? So, ibig sabihin, parang nga yung fruits, no? Pag pinili mo na si God, no, nasusundan mo at sinurrender mo na yung buhay sa Kanya, yung fruits mo, no, parang ilaw yan. Hindi mo yan maitatago. Lalabas at lalabas talaga yan. No? Pero yung sinasabi na ni June kanina, na kunyari, yung nagbibigay ka di ba sabi ni ibang parable yun, yung pag nagbigay ka sa kaliwa mo, huwag mo papaalam sa kanan mo, di ba? Ibig sabihin yun, huwag mong ipagyabang. Yeah. Po yung ipagyayabang at saka yung kusang lumalabas. Yung kusa pong lumalabas na kabutihan, hindi po yun maitatago. Lalabas at lalabas po talaga yun. Kaya nga sabi, mag-ingat ka kasi kung intention mo
no, bad. Hindi mo yun matatago. Lalabas at lalabas din talaga yon. Kaya nga, ang sabi dito, di ba sa ending, sinabi dito na pagka, the measure with which you measure will be measured out to you and still more will be given to you. Anong ibig sabihin nun? Hindi, kung ano yung gift mo at ginagamit mo yon para sa maging ilaw ka sa iba, maging liwanag ka sa iba, dadagdagan ka pa ni Oo, God yeah. ng more talent. Mamumunga ka pa na Yes, gusto. dadagdagan mo yun. Pagka hindi mo ginamit yun, kukunin pa sa iyo ng Diyos yun. Sayang naman, bibigyan kita tapos di mo naman gagamitin yung talent na to. Di ka magbe-bear fruit. Dagdag ko lang din dyan, no? Kasi minsan, tayo parang ayaw natin mag-serve na may kasama. Alam mo pagka God has designed yung pagsiserve sa Kanya na marami because iba-iba nga ang talent bawat member ng community. So pag pinagsama-sama mo yung mga giftedness ng bawat isang tao o isang member, ang ganda ng magiging result nun. Pero kung ikaw, ang talent mo ay talagang magwalis lang, hindi talaga lulutang yon. It has to be, kaya maganda talaga sa simbahan mag-serve. Because in the church, ang daming gawain dyan. And the church will shine. Pagka nagkasama-sama lahat ng mga workers sa simbahan, it will truly shine. That means, hindi lang ikaw ang nagpapaliwanag niyan. All of the members, pag pinagsama-sama mo yan, the church will shine. And the church is the body of Christ. Yun. Okay. So, see you again tomorrow. Tomorrow in our coffee time with God. Amen.